Sa pambungad na eksena, ipinakilala tayo sa isang real estate developer na si Dodge Tynes, na nalugi at kasalukuyang nahihirapan sa pera. Ang pangunahing sanhi ng kanyang mga problemang pinansyal ay isang masamang pamumuhunan na ginawa niya sa pagbili ng isang lumang gusaling opisina na tinatawag na The Carrington, na hindi pa rin niya maibenta. Hindi rin siya makakuha ng mga nangungupahan dahil kailangan pa ng maraming konstruksyon at pagkukumpuni ang gusali. Bukod sa problema ni Dodge, ang kanyang asawa na si Val ay buntis sa kanilang unang anak. Ngunit sa kabila nito, napakasuportado ni Val at palaging hinihikayat siya na maging positibo. Bukod sa lahat ng ito, madalas makaranas si Dodge ng masakit na pananakit ng ulo, kung kaya't umiinom siya ng gamot para dito. Isang araw, bumisita siya sa isang kumpanyang tinatawag na Tyro Fund sa pag-asang makautang. Doon, nakilala niya ang CEO ng kumpanya na si Miles Sellers, na mukhang alam na alam ang kanyang sitwasyon. Pumayag si Miles na tulungan siya at inalok siya ng isang kasunduan, sumali sa isang laro ng pangangaso. Ngunit siya ang magiging biktima. Agad na tumanggi si Dodge sa alok, ngunit nagbago ang isip niya nang banggitin ni Miles na milyon-milyong dolyar ang gantimpala nito. Ipinaliwanag ni Miles na si Dodge ay hahabulin ng 5 mangangaso sa loob ng 24 na oras. Kada oras na makaligtas siya, may perang ipadadala sa kanyang bank account mula sa isang untraceable offshore account. Tataas ang halaga ng gantimpala bawat oras na maabot niya ang isang tiyak na antas. At sa pagtatapos ng laro, magkakaroon siya ng 24.5 milyong dolyar. Gayunpaman, hindi malalaman ni Dodge kung ano ang hitsura ng mga mangangaso dahil maaari silang maging anumang lahi o kasarian. Dagdag pa ni Miles ang mga alituntunin, hindi maaaring ihinto o ipagpaliban ni Dodge ang laro kapag nagsimula na ito. Hindi niya maaaring sabihin kahit kanino ang tungkol dito, at hindi niya maaaring lisanin ang lungsod. Kung labagin niya ang alinman sa mga ito, hindi titigil ang laro hanggang mamatay siya. Kitang-kita ang pag-aalinlangan ni Dodge. Ngunit kumbinsido siya ni Miles sa pagsasabing maaari niyang gawing ligtas ang kanyang pamilya sa pinansyal na aspeto kahit pamamatay siya sa laro. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa ilang araw bago ang mga kaganapan, at makikita natin si Dodge na nagjo-jogging sa umaga. Dito, nalaman natin na isa rin siyang dating atleta at record breaker sa University of Michigan. Matapos ang ehersisyo sa umaga, umuwi siya at nagsimulang maghanda ng almusal para sa kanyang asawa. Habang abala, napansin niya ang maraming overdue bills na hindi pa nababayaran. Kinagabihan, pumunta ang mag-asawa sa isang bar na pagmamay-ari ng matalik na kaibigan ni Dodge na si Luger. Sa kanilang pag-uusap, nalaman natin na pinautang din ni Luger si Dodge ng 50,000 dolyar para sa kanyang pamumuhunan. Ngunit pinahintulutan siyang bayaran ito kapag nalampasan na niya ang kanyang mga problemang pinansyal. Isang umaga, papunta si Dodge sa trabaho nang bigla siyang makaranas ng matinding pananakit ng ulo. Dahilan upang mahimatay siya sa kalsada, agad siyang dinala sa ospital kung saan sumunod si Val. Hindi nagtagal, 2 doktor ang nagbigay ng masaklap na balita, si Dodge ay may terminal brain cancer, at ang kanyang tumor ay hindi na maoperahan. Laking pagdadalamhati ng mag-asawa, ngunit iginiit pa rin ni Val na magpagamot siya sa mga kilalang ospital. Gayunpaman, inamin ni Dodge na naliquidate na niya ang kanyang insurance policy para tustusan ang ilang gastusin. Dahilan upang mapaluha si Val. Bago sila umalis ng ospital, inabot ng isang nurse kay Dodge ang business card ng Tyro Fund, na sinasabing tumutulong sa mga taong may malubhang karamdaman. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan, at matapos mag-isip, nagpasya si Dodge na sumali sa pinakamapanganib na laro. Kinagabihan, nagsinungaling siya sa kanyang asawa na nakapagsara siya ng isang magandang kasunduan sa isang investor na si Jerry Pierce, at darating na ang pera. Kinaumagahan, umalis siya ng bahay na kunwari magjo-jogging ngunit sa halip ay nakipagkita kay Miles sa isang restaurant. Ipinaalam ni Miles na magsisimula ang laro sa pagsikat ng araw. 46 minuto pasado 6:00 ng umaga. Kinuha ni Miles ang lahat ng gamit ni Dodge, kabilang ang kanyang wallet at telepono. Ngunit pinayagan siyang itago ang kanyang mga gamot at ang ultrasound ng kanilang anak. Inabot din ni Miles kay Dodge ang isang bagong telepono, na magagamit niya upang tingnan ang balanse sa kanyang bangko. Ang teleponong ito rin ang magpapadala ng kanyang kasalukuyang lokasyon sa mga mangangaso sa loob ng 15 segundo kada oras. Pagpatak ng 46 minuto pasado 6:00, nagsimula ang laro, at mabilis na tumakbo si Dodge sa mga kalsada upang hindi mapatay. Sumakay siya ng bus, ngunit may isang lalaking sumunod sa kanya. Pinaghinalaan niya itong isa sa mga mangangaso kaya agad siyang bumaba ng bus at nagpatuloy sa pagtakbo. Samantala, napansin ni Val na may 50,000 dolyar na idineposito sa account ng kanyang asawa. Sinubukan niya itong tawagan ngunit hindi siya makontak. Sa kabilang banda, napansin ni Dodge ang isang sasakyang sumusunod sa kanya kaya pumasok siya sa isang mall. Habang naglalakad sa mga pasilyo, nakasalubong niya ang unang mangangaso, si Nixon, isang Briton. Dahil sa takot, nagtago si Dodge sa isang cubicle ng banyo, ngunit inabutan din siya ng mangangaso. Sa mabilis na galaw, itinulak ni Dodge si Nixon at mabilis na tumakas. Sa ibabang bahagi ng mall, naharap siya sa isa pang mangangaso, si Reagan, isang Southern cowboy.
na dinala siya sa isang walang lamang lugar. Sa kanilang paglalakad, nagkatinginan sina Reagan at Nixon, dahilan upang ma-distract si Reagan. Ginamit ni Dodge ang pagkakataong ito upang tumakas mula sa dalawa at sumakay ng subway train. Samantala, ipinakilala rin ng tauhan ni Miles na si Connell, na siyang responsable sa pagmamatsyag sa laro at sa pagtanggal ng anumang ebidensya. Pinagmamasdan din ni na Miles at ng kanyang mga tauhan mula sa headquarters ng Tyro Fund ang bawat kilos ng mga kalahok. Sa ibang bahagi, nakatanggap si Val ng voicemail mula kay Jerry kung saan nalaman niyang walang kasunduan sa pagitan nila ni Dodge. Muling sinubukan ni Val na tawagan ang asawa ngunit bigo siya. Sa pag-aalala, humingi siya ng tulong kay Luger, ngunit wala rin itong alam tungkol sa kinaroroonan ni Dodge. Sa puntong ito, nalaman nila na umabot na sa $150,000 ang balanse sa account ni Dodge. Pumunta sila sa bangko upang alamin ang pinagmulan ng mga deposito, ngunit naging kainahinala ang kanilang kilos kaya napilitan silang umalis. Tumawag sila sa pulis upang mag-report ng missing person, ngunit sinabi ng opisyal na kailangan munang lumipas ang 24 na oras bago sila makakilos. Sa sumunod na eksena, pumasok si Dodge sa isang walang laman na simbahan at nagtago sa confession room. Dito, nilapitan siya ng pari na nagtanong tungkol sa kanyang problema. Inamin ni Dodge na nasangkot siya sa isang masamang bagay at hirap na siya. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, napansin niya ang isang anino sa labas ng confession room. Inakala niyang isa itong mangangaso kaya inatake niya ito. Ngunit pinigilan siya ng pari. Sa hindi inaasahang pangyayari, inamin ng pari na isa rin siyang mangangaso na nagngangalang Carter. Bilang isang psychologist, sinabi ni Carter na natuntun niya ang susunod na kilos ni Dodge at hinuli siya rito. Nilock ni Carter ang mga pintuan ng simbahan at sinimulan siyang atakihin gamit ang martilyo. Sa kabila ng matinding laban, nagawang ikulong ni Dodge si Carter sa isang maliit na silid, ngunit nasugatan ang kanyang binti dahil sa martilyo. Pagkatapos nito, lumabas si Dodge ng simbahan at tinawagan si Miles upang magbigay alam tungkol sa kanyang sugat. Ngunit sinabi ni Miles na kailangan niyang gamutin ang sarili dahil hindi maaaring ihinto ang laro. Bumili si Dodge ng mga gamit panggamot at inasikaso ang kanyang sugat dahil hindi na siya makakatakbo. Nag-isip siya ng plano upang magtago sa isang grupo ng mga tao na kakatapos lamang manood ng laro. Habang tumatakbo ang oras, naibunyag muli ang lokasyon ni Dodge sa loob ng 15 segundo, kaya't nagtungo si Nixon sa lugar na yun. Gayunpaman, hindi niya nakita si Dodge dahil nagbihis ito bilang isa sa mga manunood gamit ang isang ninakaw na jersey at sombrero. Makalipas ang ilang sandali, nilapitan si Dodge ng isang street vendor na humihingi ng kanyang jersey pabalik. Dahil sa diskusyong ito, napansin ni Nixon si Dodge. Agad siyang tumakbo papunta sa isang parking lot at nagtago sa likod ng isang trunk ng kotse. Samantala, sa kanilang bahay, lalong nagiging balisa si Val dahil hindi pa rin niya makontak ang asawa. Sa sobrang pagkabahala, binalikan niya ang mga gamit ni Dodge at natagpuan ang business card ng Tyro Fund. Sa puntong ito, umabot na sa $2 milyong ang balanse sa account ni Dodge. Ang kotse kung saan nakatago si Dodge ay papunta pala sa ibang lungsod. Nang malaman ito, naisip niyang labag ito sa mga alituntunin ng laro kaya nagsimula siyang kumatok sa loob ng trunk. Narinig ito ng pamilya sa loob ng kotse kaya't huminto sila sa gilid ng kalsada at binuksan ang trunk. Nagulat sila nang makita si Dodge at agad na nagtangkang tumawag ng pulis. Gayunpaman, kinuha ni Dodge ang kanilang mga telepono at itinapon ang mga ito bago umalis. Pagsapit ng gabi, ninakaw niya ang isang taxi mula sa gasolinahan at nagmaneho pa uwi. Ngunit hindi pa rin tapos ang habulan. Habang papasok siya sa kanilang bahay, biglang lumitaw si Carter sakay ng bisikleta at inatake siya gamit ang isang pamalo. Napagtanto ni Dodge na hindi ligtas bumalik sa kanyang pamilya kaya't agad siyang bumalik sa taxi. Narinig ni Val ang kaguluhan kaya't sumilip siya at nakita si Dodge na paalis sakay ng taxi. Hinabol ni Carter si Dodge sa kalsada at nagawang ma-flat ang isa sa mga gulong ng taxi. Dahilan upang bumagal ito, tumalon si Carter sa taxi at sinubukang sakalin si Dodge mula sa likod. Sa desperadong pagtatangka na mailigtas ang sarili, binilisan ni Dodge ang sasakyan at bumangga sa isang puno. Ngunit sa kabutihang palad, hindi siya nagkaroon ng malubhang pinsala. Nilapitan niya si Carter na sugatan ngunit patuloy na nagbanta na papatayin siya sa susunod. Nang magbanta rin si Carter na sasaktan si Val, nagalit si Dodge at pinatay si Carter sa pamamagitan ng pagbasag ng kanyang ulo gamit ang isang cinder block. Makalipas ang ilang sandali, iniulat ni Connell ang insidenteng ito kay Miles bago niya itinapon ang bangkay ni Carter. Samantala, nagtungo si Val sa address na nakalagay sa business card. Ngunit natagpuan niyang walang laman ang gusali. Sa kabilang banda, nakita si Dodge na nagnakaw ng tiket at sumakay sa isang cruise ship habang nagtatago mula kay Reagan. Dahil sa gutom at pagod, pumunta siya sa kusina upang kumuha ng pagkain. Doon, nakasalubong niya ang ika-4 na mangangaso, si Kennedy, isang dalubhasa sa martial arts. Agad siyang inatake ni Kennedy at nakuha nito ang upper hand sa laban. Ngunit nang malapit na siyang mapatay, nagawa ni Dodge na sunugin ang damit ni Kennedy at tumakbo papunta sa bubong. Napansin niya ang isang paparating na tulay kaya't kumapit siya rito. Sinubukang sundan ni Kennedy si Dodge, ngunit sinipa niya ang kamay nito, dahilan upang mahulog si Kennedy sa tubig. Matapos ang ilang oras ng walang tigil na habulan,
Halos sumuko na si Dodge dahil sa matinding pagod. Sa mga sandaling iyon, may dumating na sasakyan, at laking ginhawa niya nang makita niyang si Luger yun. Sumakay si Dodge sa sasakyan at agad uminom ng tubig upang mapawi ang kanyang uhaw. Tinanong siya ni Luger kung ano ang nangyayari, ngunit sinabi lamang ni Dodge na magpatuloy lang ito sa pagmamaneho ng isang oras. Habang nag-uusap sila, hinabol sila ni Nixon. Napagtanto ni Dodge na nasa panganib na rin ang buhay ng kanyang kaibigan. Kaya tumalon siya mula sa sasakyan at muling tumakas. Habang tumatakbo, nahuli siya ng isang grupo ng mga lokal na goons na dinala siya sa kanilang hideout. Sinuri ng mga goons ang telepono ni Dodge at natuklasang may 15 milyon sa kanyang bank account. Bukod dito, nalaman nilang peke ang kanyang gamot, bagay na ikinagulat ni Dodge. Gayunpaman, interesado lamang ang mga goons sa kanyang pera at inutusan siyang ilipat ito agad. Sa kabila ng nalalabing 2 minuto bago maipakita ang kanyang lokasyon, sinubukan ni Dodge na baluan ang mga goons tungkol sa paparating na panganib. Ngunit hindi sila naniwala at sinimulang bugbugin siya. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-atake, dumating si LBJ, ang huling mangangaso, at nagpaputok. Pinapatay ang mga goons isa-isa. Gayunpaman, habang papatayin na niya si Dodge, isang sugatang goon ang binaril siya mula sa likod, dahilan ng kanyang pagkamatay. Matapos ang insidenteng ito, nagtungo si Dodge sa parehong ospital kung saan siya dating na-admit at tinanong ang isang nurse tungkol sa kanyang gamot. Laking gulat niya nang kumpirmahin ng nurse na peke ang mga gamot at walang record ng kanyang pagkaka-admit sa ospital na yun. Napagtanto niyang wala siyang terminal na sakit at niloko lamang siya upang tanggapin ang laro. Agad niyang tinawagan si Miles upang komprontahin ito tungkol sa panlilinlang at nagbantang siya naman ang manghuhuli rito. Gayunpaman, kalmado si Miles at iginiit na hindi alam ni Dodge ang tunay niyang pangalan o kung nasaan siya. Sa kabaligtaran, alam niya ang lahat tungkol kay Dodge at sa kanyang pamilya. Sa kanilang pag-uusap, ibinunyag ni Miles ang isa pang nakakagulat na revelasyon. Si Luger ang tumanggap ng 50,000 dolyar upang lagyan ng droga si Dodge at isama siya sa laro. Sinabi pa ni Miles kay Dodge na tapusin ang laro, at pangako niyang palalayain ito pagkatapos. Sa nalaman, agad na tinawagan ni Dodge si Val mula sa isang telephone booth at ipinaliwanag ang lahat ng maikli. Ibinunyag din niya ang partisipasyon ni Luger sa lahat ng ito at binalaan siyang lumayo rito. Sa narinig, nilinlang ni Val si Luger, nakasalukuyang nasa bahay niya, at tumakas. Ngunit habang papalayo, dinukot siya ng ilang peking pulis na dinala siya kay Miles bilang bihag. Sa nalalabing 70 minuto ng laro, naghanda si Dodge ng mga bitag sa isang abandonadong gusali upang labanan ang natitirang mga mangangaso, sina Nixon, Reagan, at Kennedy. Hindi nagtagal, dumating ang tatlo sa lokasyon at sabik na hinanap ang kanilang biktima. Si Reagan ang unang nakatagpo kay Dodge. Nagkasagupaan sila hanggang sa maipit ang kamay ng mangangaso sa isang beam. Maya-maya, nilapitan si Dodge ni Kennedy mula sa likuran. Ngunit bago pa man siya makaatake, dumating si Luger sa tamang oras at binaril si Kennedy hanggang sa mamatay. Ipinaliwanag ni Luger ang kanyang kawalang kasalanan. Sinasabing hindi niya niloko si Dodge at niloko lang siya ni Miles. Ang magkaibigang Luger at Dodge ay nagtangkang umalis sa gusali ngunit bago ito, pinasabog nila ang lugar. Nasawi si Reagan sa pagsabog, habang si Nixon naman ay nakaligtas ng bahagya. Matapos ang insidenteng ito, dumating si Connell sa eksena upang linisin ang mga ebidensya tulad ng dati. Ngunit sa pagkakataong ito, inaresto siya ni Dodge gamit ang baril at hiningan ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng kanyang asawa. Inilahad ni Connell na bihag si Val sa Carrington. Agad nagtungo si Dodge sa gusali at natagpuan ang kanyang asawa na nakatali. Agad niya itong pinalaya at nagyakap ng emosyonal. Ngunit ang kanilang sandali ay biglang naputol sa pagdating ni Nixon. Hinabol ni Nixon si Dodge hanggang sa rooftop at sa huli ay na-corner siya. Habang nag-aaway, nadulas si Dodge at napakapit sa gilid ng gusali. Habang naghahanda si Nixon na saksakin siya, nakita nito ang pagsikat ng araw. Dahil dito, itinabi niya ang kanyang armas at magalang na tinulungan si Dodge na makaakyat. Lumabas na tapos na ang 24 na oras at natapos na ang laro. Binati ni Nixon si Dodge para sa mahusay na paglalaro at saka naglakad palayo. Matapos ito, muling nagkasama sina Val at Dodge, at nagyakap ng may damdamin. Bigla silang nakatanggap ng tawag mula kay Miles, na binati si Dodge para sa kanyang pagkapanalo sa laro at sa premyong pera. Natapos ang unang season sa eksena ni Miles na nagpunta sa ibang lungsod upang maghanap ng bagong biktima para sa susunod na laro.